Sa ating panahon, marami ang nagpapakamatuwid sa kapwa, pero kailanman hindi mangyayari sa Diyos. Maaari tayo maging matuwid, banal, sabihin natin, malinis ang aking puso, sa harapan ng tao, pero alam natin na tayo ay mayroong remaining sin at sa Panginoon, hindi ito may tatago. Ang pagiging matuwid ay hindi nababatay sa pagsisikap o gawa ng tao, alam natin ito, kundi sa aktibo at pasibong pagtalima ni Jesucristo sa kalooban ng Diyos at sa kahilingan o inihiling ng kautusan. Pag sinabing aktibo at pasibo, pag sinabing aktibo, lahat ng hinihiling ng Ama, lahat ng hinihiling ng batas, ginagawa ni Kristo, tinutupad niya, walang isa man ang maliliban. At pag sinabing passive obedience naman, lahat naman ng mangyayari o lahat ng maaaring tanggapin ni Kristo, ito'y kanyang tinatanggap ng walang anumang reklamo, kundi sinusunod niya, tinatanggap niya hanggang sa kamatayan. At dahil sa kanyang active and passive obedience, yun ang katuwiran. Napakatuwid ni Jesus Christ. Wala siyang hindi nagawa at natupad sa lahat ng hiningi ng kautusan at sa lahat ng kalooban ng Ama. Dahil dito, lahat ng sumasampalataya sa ginawa ni Kristo, sa kanyang pagtupad, active and passive, ang sumampalataya rito ay tumatanggap ng katuwiran ni Kristo. Ito yung ating pagiging katuwiran. At sabi nga sa 1 Corinthians 1:13, mabasahin ko lang ito, sabi, subalit kayo ay na kay Kristo Jesus, na naging karunungan para sa atin mula sa Diyos, at katuwiran, at kabanalan, at katubusan. Na kay Kristo ang ating katuwiran, na kay Kristo ang ating kabanalan, na kay Kristo ang ating katubusan. Kaya si Kristo ang ating righteousness. Siya ang ating katuwiran. Now, bagaman ang mga tao o naging tao ng Diyos ay matutuwid na, subalit ang salita ng Panginoon, gaya ng Psalms 1, ay sulat kung paano manatili ang isang matuwid sa gawang katuwiran. At bilang Kristiyano, Psalms 1 verses 1 to 6 ay isang batayan natin kung paano tayo manatili sa mga gawang matuwid bilang mga pinagmaging matuwid ng Panginoong Diyos. So, paano tayo manatili sa mga gawang katuwiran? Tatlong dapat nating alalahanin lagi. Una, alalahanin natin lagi ang sinabi sa verses 1 and 2. Na ang sabi, mapalad ang taong hindi lumalakad sa payo ng masama, ni tumatayo man sa daan ng mga makasalanan, ni umuupo man sa upuan ng mga manunuya, kundi nasa kautusan ng Panginoon ang kanyang kagalakan at nagbubulay-bulay araw at gabi sa kanyang kautusan. Now, bilang Kristiyano na pinagmaging matuwid ng Ama pamamagitan kay Kristo, kailangan nating manatili sa katuwiran ito sa pamamagitan ng pagsagawa natin ng mga matutuwid na gawain ng isang pinagmaging matuwid ng Diyos. Dalawang bagay po sinabi diyan. Verse 1, sinabi, ang isang taong matuwid o pinagmaging matuwid ng Diyos ay umihiwalay saan? Sa kasamaan. At sa verse 2, ang mga taong matuwid o pinagmaging matuwid ng Diyos, ang kagalakan niya ay nasa salita. Tingnan natin ang verse 1. Ganito ang sabi, mapalad ang taong hindi lumalakad sa payo ng masama, ni tumatayo sa daan ng mga makasalanan, ni umuupo man sa upuan ng mga manunuya.
ng isang taong pinagbaging matuwid ng Diyos, dapat lagi siyang namumuhay sa katuwiran. Siya ay hindi lumalakad sa payo ng mga unbeliever. Now, yung masama po rito, hindi po yung taong kriminal, ano po man, kundi alam natin, pag sabi masama, yan ay unbeliever. So, ang sabi dyan, ang isang believer o pinagpaging matuwid ng Diyos, hindi lumalakad sa payo ng masama. Hindi sumusunod kung anong payo ng mga unbelievers. Hindi nila kilala ang Diyos eh. At ikalawa, hindi sila tumatayo man sa daan ng mga makasalanan. Hindi sila nakikiisa sa buhay ng mga makasalanan. Tulad halimbawa ng inuman, ano pa man, tulad ng halimbawa ng paninira, siraan, away, gulo, pangangatwiran, hindi siya tumatayo noon. At ikatlo, hindi siya umupo sa mga upuan ng mga manlilibak. Now, nakakatawa tignan ang mga Kristiyano na nakikiupo sa mga taong nanlilibak sa Diyos. Nagtatawanan sila. Tapos, ang Kristiyano rin nakikitawa. Hindi maganda yun. So, dapat, ang ugali ng isang matuwid, unang-una, lumalayo siya, humihiwalay sa kasamaan. Ikalawa, sa verse 2, wala siyang kagalakan dun sa kasamaan, kundi ang kagalakan niya ay sa salita ng Diyos. Hindi niya sabi, kundi nasa kautusan ng Panginoon ang kanyang kagalakan at nagbubulay-bulay araw at gabi sa kanyang kautusan. Bakit sinabi diyan? Kundi, dahil may mga taong mahilig talaga na nakikisama sa mga masama, tumatayo sa kanilang mga daan at umupo sa kanilang panlilibak. Ngunit ang isang matuwid na tao, maging matuwid ng Diyos, ang kagalakan niya ay nasa kautusan ng Panginoon. Marami tayong nakikita ng mga nagsasabi Christian, pero sa maghapon, kasama sila doon sa mga taong chismosa, chismoso. Masaya sila doon. Nagdadulak sila, tawanan doon. Pero sa taong matuwid, ang kanyang kagalakan ay sa salita ng Diyos. Itong kanyang kagalakan. Anong makukuha niya doon sa kwentuhan? Marami siyang makikita, marinig na mga kasalanan, panlilibak sa Diyos, samantalang kung sa salita siya ng Diyos, na namamalagi, natututo pa siya. Nakikilala niya ng gusto ang kalooban ng Diyos. Ito ang kanyang pinahalagahan, unawain, hindi yung gawa ng masama. So, dapat tayong magpakamatwid. Bilang Kristiyano, dapat tayo magpakamatwid. So, alalahanin lagi, unang-una, ang ugali ng isang matuwid. Yun na lang natin alalahanin. Humihiwalay ka sa kasamaan at ang kagalakan niya ay sa salita ng Diyos. At hindi lang yun, ikalawa, dapat nating alalahanin lagi ang pakinabang ng isang matuwid. Anong pakinabang ng isang matuwid? Verse 3, siya ay gaya ng isang punong kahoy na itinanim sa tabi ng agos ng tubig na nagbubunga sa kanyang kapanahunan. Ang kanyang dahon na may hindi nalalanta at sa lahat ng kanyang ginagawa ay nagtatagumpay siya. Ito po ay isang flowery words. No? Ito yung pagkakamting. Now, makikita natin dyan na lagi natin lalahanin ang pakinabang ng isang matuwid. Meron po dyan tatlo. Unang pakinabang, siya ay magbubunga. Mabunga ang buhay niya. Ikalawa, siya ay makikitaan ng katapatan. Matapat ang buhay niya. At ikatlo, makikita natin siya ng pagyabong. Mayabong ang buhay niya. Ibig sabihin, matagumpay. Bakit paano kamo siyang magiging mabunga? Tingnan niyo ang sabi ng salita. Siya ay gaya ng isang punong kahoy na itinanim sa tabi ng agos. Hindi siya gaya ng isang punong kahoy na sumibo lang pusa sa tabi ng igos, kundi siya ay sadyang itinanim
sa tabi ng agos ng tubig. Ang Diyos ang may gawa nito. Alam naman natin, pagka ikaw ay isang Kristiyano, ikaw ay nilikhang muli, pinanganak na muli, at inilalagay ka sa biyaya. Kaya isang tao matuwid, sadyang itinatanim sa tabi ng agos ng tubig. Kapag sinabi ng agos ng tubig, alam naman natin na ang isang puno, nakakasipsip siya palagi ng sustansya, ng buhay. At ang sabi ni Jesus Christ sa John 6:63, ang salitang sinabi ko sa inyo ay Espiritu, at ang Espiritu ay nagbibigay buhay, hindi ang laman. Kaya ang isang matuwid ay laging nandyan sa salita ng Panginoon. Lagi siyang kumukuha ng sustansya mula sa tubig ng buhay. At siya ay nakalaan para magbunga sa kanyang kapanahunan. Tingnan niyo sabi sa ating talata, na nagbubunga sa kanyang kapanahunan. Kapag ang isang Kristiyano ay laging nariyan sa tabi ng tubig ng buhay, ang salita ng Diyos, nakatalaga talaga siyang magbubunga sa kanyang kapanahunan. Tingnan niyo ang isang ilog ay isang puno na natanim sa tabing ilog. Hindi maaring sa bawat kapanahunan hindi magkakaroon ng bunga. Talagang mabunga siya. Ganyan ikinumpara ang isang matuwid. At ang sabi pa, hindi lang siya nagbubunga sa kapanahunan, siya nagiging matapat. Nagiging matapat. Tulad ng sinabi dyan na ang kanyang dahon ay hindi nalalanta. Sabi niya, ang kanyang dahon naman hindi nalalanta. Ibig sabihin, hindi nagbabago ang kanyang katuwiran. Ang isang puno, pag nakita mo kung makapal ang dahon, alam natin malusog yan. At anumang kapanahunan tag-init man, hindi nawawala ang kanyang dahon, hindi nalalanta. Dahil mayroon siya nakatanim sa tabi ng ilog ng buhay. So, ganoon din ang Kristiyano. Kahit anong pag-uusig, anumang fiery trials, mayabang siya. Nananatili ang kanyang katapatan. Laging sariwa ang kanyang patotoo. Laging sariwa. Berdeng-berde ang kanyang dahon. Magandang kanyang testimony. Kahit sa tindi ng init, nananatili siyang matapat sa kanyang kulay. At hindi lang yun, nagiging matapat, kundi siya'y nagiging mayabong. Ang sabi sa verse 3, sa huling-huli, sa lahat ng kanyang ginagawa ay nagtatagumpay. Sa lahat ng kanyang ginagawa ay nagtatagumpay. Ibig sabihin, lagi siyang mayabong, malago sa lahat ng kanyang ginagawa. Punong-puno siya ng papuri sa lahat ng tao. Tingnan yung puno, pagka mayabong, talagang kakalang dahon niya, may mga bulaklak at may bunga. Ay punong-puno siya ng paghanga ng mga taong nakakakita sa kanya. Ganun na isang Kristiyano. Kapag mayabong isang Kristiyano, kitang-kita ang kanyang mga gawa. Kumbaga, sa tulong ng Panginoon, siya'y nagliliwanag sa kanyang kabutihang gawa. Tulad ng ilaw. Sabi ng Panginoon sa Matthew 5:13, magliwanag kayo. Kayo ang ilaw ng sanlibutan. Makita ang lahat ng inyong mabubuting gawa upang ang sino mang makakita ay magpupuri sa Diyos. Umuunlad siya palagi. Kaya lahat ng kanyang mga gawa ay nagtatagumpay. Alam niyo yung isang taong matapat, mabunga, at mayabong sa Panginoon, nakikitaan siya ng mga tao ng kabutihan. Kung mayroon kang problema, alam mo, madali silang tumulong sa iyo. Pero kung masama ang ugali, hindi maganda ang ugali ng isang Kristiyano, itatalikuran ka kahit ng mga unbelievers na kapitbahay mo.
Pero mayabong ka, makita ang katapatan mo sa Diyos. Ang Diyos ang siya magbibigay ng magandang patuloy. Kaya magtatagumpay ka sa lahat ng iyong mga lupa. So matwid tayo, bagamat tayo ay naging matwid sa gawa ni Kristo, pero tungkulin natin ang magpakamatwid. At yan, para mapatuloy natin yan, alalahanin lagi ang ugali ng isang matwid. Lumalayo sa kasamaan, nagagala sa salita ng Panginoon. At ikalawa, alalahanin lagi ang pakinabang ng isang matwid. Magunga, matapat, mayabong. At ikatlo, alalahanin lagi ang pagkakatapon ng masama. Sabi sa verse 14 to 16, to 6, kumpara sa mga matwid, ang masama ay ganito. Ang masama ay hindi gayon, kundi parang itinataboy ng hangin. Kaya ang masama ay hindi tatayo sa hukuman, ni sa kapulungan ng matwid ang makasalanan, sapagkat ang lakad ng matwid ang Panginoon ang nakakaalam. Ngunit mapapahama ang lakad ng makasalanan. So makikita natin dito kung sino masama. Una sa verse 4, masama. Sa verse 5, ang sabi doon, makasalanan. Ang sabi niya. Sa verse 6, tinukoy rin siyang makasalanan. So makatwid, ang masamang tinutukoy dito ay hindi mananampalataya. Kumpara sa mga mananampalataya. Itatapon sila sa kahatulan. Una-una, makikita natin sa verse 4, ang taong masama, kumpara sa mga matwid, hindi siya magtatagumpay. Kahit anong pang yaman niya, kahit anong pang tagumpay niya sa sanlibutan, pero hindi siya magtatagumpay. Dahil ang sabi dyan, tingnan mo sa verse 4, ang masama ay hindi gayon, kundi parang ibang itataboy sa hangin. Pag sinabing hindi magtatagumpay, siya ay isang taong walang direksyon. Hindi siya gayon sa mga matwid. Siya ay isang depraved. Siya ay isang masama. Siya ay ipinanganak sa laman at hindi ipinanganak sa bagong kapanganakan. Ang unbelievers ay walang katiyakan sa buhay. Para silang ipa. Pagka sinabing, ito, maganda ito. Sumampatay ito, sasamba sila ron. Susunod sila ron. Pag sabi may himala doon, hanggang nilang maligtas. Pero lahat ng kanilang gawa ay hindi sila magtatagumpay. Dahil sila ay masama. Sila ay nagpapaniwala anuman ang kanilang marinig. Minsan, ang Krisyano ganoon din. Minsan, madali tayong sumunod sa mga taong mahusay magsalita. Mahusay magpaliwanag. Sinabi naman talaga ni Pablo yan sa Ephesians chapter 4, verse 11, hanggang 14, ang sabi niya. Sabi ni Pablo, ang Panginoon ay nagbigay ng mga apostol, mga guro, mga teachers, upang ang mga tao ng Diyos ay sangkapan. Sangkapan sila upang sila ay maggamit sa ministeryo, lumago, upang huwag silang maging tulad ng mga bata na sila ay tinataas-taas, inuugoy-ugoy ng iba't ibang mga aral. Pwede rin sa mga Krisyano eh. Pero kung hindi siya magpapatuloy sa kanyang pagiging matwid, sumasama siya sa mga masama, nakikiupo siya sa mga manlilipa, eh hindi siya lalago. Dapat lang talagang kinagagalangan niyang salita ng Panginoon. Binubulay-bulay dito araw-araw. Nang sa ganon, siya ay makinabang sa pagiging matuloy. Pero ang masama, hindi mangyayari ganon. Hindi kayo na masama. Hindi sila magtatagumpay. Bakit? Verse 5, ang sabi, kaya ang masama ay hindi tatayo sa hukuman, ni sa kapulungan ng matwid ang makasalanan.
Hindi sila kabilang sa mga matuwid. Hindi sila tatayo sa hukuman ng mga matuwid. Hindi sila ibibilang nakasama sa kapulungan ng matuwid. Maaaring sila nandyan sa lokal na iglesia, considered as church. Kasi ang Panginoon, pag sinabing ang lahat ng mga dumadalo dyan, unbeliever o believer, considered as church. Pero, hindi sila ibibilang sa hukuman at kapulungan ng matutuwid. Darating ang araw na yun, magugulat sila. Siya ay hindi maliligtas. Ang sabi sa verse 6, sapagat ang lakad ng matuwid, ang Panginoon ang nakakaalam. Ngunit, mapapahama ang lakad ng makasalanan. Yun ang kagandahan doon. Sa iglesia, ay parang yan sa talimhanga ng 10 virgin, 10 birhen na naghihintay sa Panginoon. Pareho sila. Pareho sila talaga. Itsura nila, magsalita sila, taglay nila, pag-awit nila, pagbabasa ng Biblia. Pero 5 sa kanila ay hangal at 5 sa kanila ay matalino. Pero hindi mo makilala. Hindi mo makilala. Pero pagdating nung ikakasal, lantad na ngayon kung sino yung hangal pagdating ng Panginoon. Tulad din sa loob ng iglesia na mayroong itinanim na isang trigo at damo. Pareho silang tumubo. Hindi mo mahalata kung sino yung totoong trigo at yung damo. Pero pagdating sa panahon ng pagbunga, lantad yung mga damo. Hindi sila kabilang sa kapulungan ng mga matuwid. Mapapahamak sila. Bakit ganyo? Ipaliwanag ni Juan sa chapter 3, verse 18 to 19. Sa simula pa lamang, hindi sila believer. Kanina lang pinanood ko yung palabas ni Nicolas Cage. Kanina lang, na ang title is Left Alone? Left behind. Left Behind. Ito po sa rapture. Yung pare, hindi nadala sa rapture. Kaya yung anak din na suwain sa kanyang nanay na hindi nakikinig po sa aral ng Panginoon. Nagulat siya, yakap-yakap yung kapatid niya, biglang nawala. Yung kapatid niyang lalaki, parang na lang naiwan. At lahat mga tao dyan, nagliparan, bigla na lang, hindi siya maniwala. Naiwan sila. Left behind. Nagpunta sa simbahan, nakita, andun yung andun yung pare. Sabi ng pare, kinuha ng Diyos yung nanay at yung kapatid. Sabi niya, bakit ikaw naiwan? Diba araw-araw ka lang dito, ikaw nag-preach, alam mo, umiyak yung pare. Eh sabi ng pare, ito yung panahon, nagkamatay magsisi, sino paliwanain mo? Ikaw nga naiwan eh. Naniniwala pa ba ako sa iyo? Alam mo, yun ang problema yun sa mga nangangaral na hindi totoo. Maraming patitigas yung puso ng mga tao akala nila sila ay Kristiyan. Pero pagdating ng takdang panahon, hindi sila kabilang. Bakit ka? John 3:18 to 19. Sabi rito ni John, ang sumasampalataya sa Kanya ay hindi hinahatulan. Ngunit ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na. Sapagkat hindi siya sumasampalataya sa pangalan ng tanging anak ng Diyos. Sa simula pa lamang ng kanyang pakikisama sa mga matuwid, akala niya natakda na siya. Pero actually, kilala si Kristo pero wala siyang pananampalataya kay Kristo. Bakit kanyo? Ano pa? Parang tipat siya? 19. Ang sabi sa verse 19, at ito ang kahatulan
na naparitong ilaw sa salibutan at inibig pa ng mga taong kadiliman, mahilig tumayo sa daan ng mga masama. Kaysa sa ilaw, sapagkat ang kanilang magawa ay masasama. Ayaw nila talagang sumunod at sumampatay kay Kristo dahil mahal nila ang kanilang gawang kasalanan. Kaya, maiiwan talaga sila. So, yun ang dapat natin tandaan lagi upang tayo makapabuhay ng matuwid. Una, lagi nating alalahanin ang ugali ng matuwid. Ano ba ang ugali ng matuwid? Ikalawa, laging alalahanin ang pakinabang ng isang matuwid. Saan sila pupunta? Ano ang kanilang magiging buhay? At ikatlo, laging alalahanin na ang hindi matuwid ay itatapon sa kapalsahan. Kaya, ngayong gabi, papanalangin natin ang ating mga kapatid na sana mamuhay sila sa katuwiran. So, bilang pagtatapos, una, huwag natin isiping sa paggawa natin ng katuwiran, kabutihan, pag-iwas natin, pagtingin natin ng bisyo, ay nagiging matuwid tayo sa Diyos. Hindi yan. Kahit anong sikap mo pa, alisin mo na lahat. Ang bisyo mo, kasalanan mo, hindi yan ang magbibigay sa iyo ng katuwiran. Kundi, ang Diyos ay nanunugod na ipinamumuhay mo ang katuwiran. Dahil ang totoong katuwiran natin ay na kay Kristo lang. Hanggat hindi mo sinasampalatayan si Kristo, wala ka ng katuwiran yun. Wala sa iyong katuwiran. At kung ikaw ay mananampalataya, nasa iyo si Kristo, at ginagawa mo ang pag-iwas sa kasalanan at pagmamahal sa salita ng Diyos, hindi mo dapat ipagyabang yun. Kundi, nagagawa mo yun dahil sa katuwiran ni Kristo nasa sa iyo. Sa biyaya tayo nalungkot. Kaya pati yung ating mga nagagawa, hindi natin nahanapan ng katuwiran. Kaya, ipanalangin natin sa lahat ng kanyang pinagpaging matuwid na maging masunurin sa kalooban ng Diyos upang tayo ay kanyang kapatid. Kaya tayo nakakagawa ng mabuti o katuwiran dahil tayo ay nakakasunod lamang sa kanyang kalooban. Ngayon, kung ikaw inakit mo bilang kabilang sa mga pinagpaging matuwid ng Diyos, simulan natin maging masunurin. Una, lumayo tayo sa kasamaan. Magbabad tayo sa kanyang salita. Maging kagalakan natin ang mga pagtuturo, ang mga pagtutuwid, ang mga pagdisiplina sa pamagitan ng kanyang salita. Tayo na